Ang kwento ay muling nagsisimula at muli nating makikita na nasa harap na ng entrance amusement park sila. Mukhang nakapag-check-in na ang grupo gamit ang kanilang mga tiket at ang maliit na babae na nakapink ang nangunguna, puno ng kanyang karaniwang masiglang enerhiya. May ngiti siyang kasing liwanag ng araw at hinihikayat niya ang iba na magmadali dahil limitado lang ang oras nila para sulitin ang lahat. Gaya ng inaasahan, masyadong malapit siya kay Menjon na hindi ikinatutuwa ng mga lalaking sundalo. Nang makita siyang pilit na nilalok ang kanyang braso kay Menjon, naramdaman ng lahat ang magkahalong emosyon. Ang mga lalaki ay nagseselos habang ang mga babae ay nahihiya sa inasal ng kanilang kasama. Pero, syempre, ang party spirit ang nang ibabaw, kaya't ang mga lalaki ay nagpakita ng muling sigla, umaasang maging kasing swerte ni Menjon. Mukhang nagiging mabait din ang mga babae dahil matagal na nilang inaasam at karapat-dapat din naman sila sa bakasyon na ito. At kaya magkasama silang lahat na tumakbo patungo sa gitna ng park, iniwan ng dalawang sergeant sa likuran. Si Sergeant Blonde at ang seryosong si Sergeant Lee ay nagkatinginan, hindi sigurado kung paano tutugon sa sitwasyon. Ang ating blonde girl ang unang nagsalita na nagsasabing hindi siya gaanong mahilig sa ganitong magulong lugar. Hindi na ito ikinagulat ng sino man ng sumang-ayon si Sergeant Lee sa kanyang sinabi na ikinatuwa ng muscle mommy. Mukhang magkasundo ang dalawa, naglalakad patungo sa iba habang nag-uusap ng magaan na parang magkapares ng muscle enthusiasts. Sa susunod na mga eksena, nakita natin kung gaano kasaya ang lahat sa event na ito. Nagtaas sila ng kamay sa pirate boat. Nagbihis ng mga katawa-tawang festival costume ang mga babae habang kumuha ng cotton candy ang mga lalaki. At syempre, nagsisigawan silang lahat at nasasabik ang mga babae sa mga susunod na mangyayari. Parang roller coaster ng purong saya ang kanilang nararamdaman. Pati si Sergeant Lee at Muscle Mommy ay nagkaroon ng arm wrestling showdown sa gitna ng park na pinapanood ng lahat. Mamaya, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang shooting range para sa mga bata, kung saan inanunsyo ng may-ari ng tindahan ang premyo na 10,000 para sa 10 shot bawat tao. Sabik na magpasikat sa harap ng mga babae, sinubukan ni Guangshek na kumuha ng shot para manalo ng malaking premyo. Tinutok niya ng matindi ang kanyang mga mata, at hindi niya hahayaang mapahiya siya sa harap ng iba. Pero ang sumunod na nakita natin ay hawak niya ang isang tomato plushie, at may malaking premyo pa rin para sa pagsali. Mukhang hindi siya nakapag-knockout ng kahit isang premyo. Siyempre, nakita ito ni Ponytail at sinubukan niyang higaitan si Corporal Guangshek sa pamamagitan ng pagkuha ng susunod na pwesto. Impresyonado ang mga babae sa kanyang kumpiyansa, at parang may magandang posture siya habang hawak ang airgun. Pero, syempre, nagkamali rin siya at nakakuha ng parehong premyo gaya ni Guangshek na naging tampulan ng tawa sa harap ng mga walang awa na babae. Bagaman kumbinsido siyang may sabuatan sa baril para hindi niya matamaan ang lahat ng target, hindi ito palalampasan ng kanyang kasama at patuloy siyang tinuya sa kanyang pagkabigo. Doon na lumapit si Menjon sa likod ng dalawa at napansin ang isang bagay na interesante sa price table sa loob ng shop. Ang unang premyo ay tila isang kabute mula sa Mario, ang pangatlo ay isang saging, at may isang kakaibang keychain sa gitna bilang pangalawang premyo. Nang mag-zoom in, nakita ang paboritong karakter ni Menjon mula sa kanyang paboritong laro, at alam na natin ang susunod. Tama, nakatutok ang kanyang mga mata sa premyo, dahil ang babaeng nasa keychain ay walang iba kundi si Lumi mula sa Dungeon Power Fighter. Desididong makuha ang keychain sa kahit anong paraan, kinuha ni Menjon ang baril na nagdulot ng pagkatalo sa marami. Maririnig ang mga sunod-sunod na putok ng baril, kasunod ng gulat na ekspresyon ng tindero. Ibinaba ni Menjon ang baril pagkatapos ng kanyang tira, pero sinabi ng tindero na may natitira pa siyang isang bala. Sumagot si Menjon na hindi na niya kailangang barilin ito, at siguro naman alam niyo na kung bakit. Nagtataka ang mga babae kung bakit hindi niya binitawan ang huling bala, kahit na nataman niya ang lahat ng target. Ang pink shorty, na lalong humahanga kay Menjon. Sa anumang kaso, maingat na inabot ng tindero ang pangalawang premyo kay Menjon na tinanggap ito ng may kasiyahan. Hindi na nakapagtataka na hindi niya binitawan ang huling bala dahil ang keychain lang ang talagang pakay niya mula pa sa simula. Natural, hindi nauunawaan ng mga babae ang kahalagahan nito dahil hindi nila kilala ang karakter sa keychain. Sa wakas, matapos ang ilang oras sa amusement park, ngumiti si Menjon sa unang pagkakataon dahil ngayon lang niya naramdaman na sulit ang biyahe. Maliban sa shorty, na patuloy na nagpapakita ng paghanga kay Menjon, mukhang napagtanto na ng mga lalaki ang irony ng sitwasyon. Hindi na nila alam kung dapat ba silang ma-impress o mainas. Sa kahit anong kaso, binaliwala na nila ang kakaibang asal ni Menjon at sama-samang pumunta sa susunod na atraksyon.
Habang nagpapatuloy sila, sa wakas ay tinawag ni Sun Yunso si Menjon. Mukhang interesado pa rin siya sa naging pag-uusap nila ng kanyang ama at gusto niyang malaman kung ano ang kanilang pinag-usapan. Madali niyang nakuha ang pansin ni Menjon dahil masaya ito sa kanyang mood kaya't humarap siya ng may ngiti. Dinala tayo nito sa isang flashback ng kanilang pag-uusap. Mula sa huling kabanata, naglakad si Major General Sun at Menjon ng medyo malayo mula sa grupo upang makapag-usap ng pribado. Sinimulan ng General ang usapan sa paghingi ng paumanhin kay Menjon dahil sa pag-abala sa kanyang bakasyon. Pero hindi naman iyon alintana ni Menjon, kaya hiniling niyang magsalita na ng diretso ang General. Mukhang nag-trigger ang pagiging diretso ni Menjon sa General, kaya inilagay nito ang kanyang malaking kamay sa balikat ni Menjon bilang pagpapakita ng dominasyon. Di na kailangan dahil napansin agad ni Menjon ang intensyon ng General, kaya't nanatili siya sa kanyang posisyon na walang reaksyon. Natuwa ang General sa nakita, at inalis ang kanyang kamay ng dahan-dahan bilang tanda ng respeto sa disiplina ni Menjon. Humihingi siya ng paumanhin kay Menjon para sa biglaang pagsubok na ginawa niya, at sinabing talagang mahusay itong na-train. Siyempre, tanggap ni Menjon ang papuri ng may kumpiyansa. Muli, ipinapakita ng General ang mukha na nagpapakita ng kanyang paghanga sa ating bayani. Pagkatapos, walang kahirap-hirap na inaabot niya ang dashboard ng kanyang sasakyan at sinabing may ibibigay siya sa sarhento dahil parang may utang na loob ang anak niya mula sa insidenteng nangyari sa loob ng Tin Can Dungeon. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa itim na kahoy, kasama ang kanyang contact card sakaling gusto ni Menjon na makipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap. Bago pa man makapagtanong si Menjon tungkol sa kahon, ipinaliwanag na ni Sun Tiho na naglalaman ito ng isang bagay na karaniwang inilalaan lamang sa mga ranggo ng general sa militar ng mga mangangaso. Bagaman hindi pa sapat ang kanilang teknolohiya upang lubusang masuri ang bagay na ito, sinasabing kaya nitong magbigay ng random na pagtaas sa iyong mga stats. Nang mabuksan ang kahon, nakita namin na ang bagay ay isang pilak na pulseres na medyo magaspang at mukhang luma. Maaaring dati na itong ginamit o baka ito lang ang itsura ng material. Sa anumang kaso, mukhang swerte si Menjon dahil sa kanyang isipan na ipapahayag niya na nakakuha siya ng jackpot habang abala siya sa pagpapasalamat sa general para sa kanyang kabutihang loob. Habang inaabot ng general ang pintuan ng kanyang sasakyan upang umalis, sinabi niya kay Menjon na gamitin ang bagay na iyon upang higit pang sanayin ang sarili, at binalaan siya na huwag sabihin sa kahit sino na siya ang nagbigay ng pulseres. Pagkatapos ay inalok pa niya ito ng pagkain kung sakaling bumisita si Menjon sa kanyang dibisyon, kasunod ng isang huling babala. Tulad ng inaasahan, bumalik ang mabagsik na anyo ng general, at maliwanag na sinabi sa ating bayani na kung gagawa siya ng kahit anong kalokohan sa kanyang anak, papatayin niya ito ng sarili niyang mga kamay. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, umalis na ang general sa parking lot kasama ang kanyang sasakyan. Mukhang hindi naman kailangan ang kanyang babala dahil nang inilagay ni Menjon ang pulseres sa kanyang bulsa, ngumiti siya at sinabing hindi kinakailangan ang ganoong mga alalahanin na tila ipinapahiwatig na wala siyang balak na makipagrelasyon sa sinuman. Dito natapos ang flashback at bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan sinabi ni Menjon sa babae na wala namang mahalaga sa kanilang pagkikita. Hindi kumbinsido sa sagot na iyon, lumapit pa si Yunso upang matiyak. Tinanong kung sigurado ba si Menjon na walang masamang sinabi ang kanyang ama. Habang inaabot muli ni Menjon ang kanyang bulsa, kinumpirma niyang walang ganoong bagay na nangyari. Kinuha niya ang card ng general mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa anak ng general upang mapanatag ang kalooban nito. Ipinalam niya na nakuha niya ito bilang isang mabuting kilos dahil nais ng kanyang ama na pakainin siya kung bibisita siya sa kanyang dibisyon. Sa paningin ni Yunso, ang kanyang ama ay hindi kilala sa pagiging magalang sa kanyang mga tauhan, kaya nagtaka siya kung bakit binigyan si Menjon ng ganoong regalo ng walang dahilan. Dito sinagot ni Menjon na malamang na nababahala ang general dahil may utang na loob ang anak nito sa kanya. Siyempre, ito ay nagdulot ng alaala ng insidente sa Tin Can Dungeon kung saan walang magawa si Yunso kundi kumapit sa ating bayani habang nasugatan ang kanyang paa, dahilan para mamula ito sa hiya. Sa parehong mahiyain na ekspresyon, sinubukan niyang alisin ang alaala sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa sarhento para sa pagiging abala ng kanyang ama. Sa huling pagkakataon, iniwagayway ni Menjon ang card sa harap ng babae, at habang siya'y nagulat, sinabi niya na pipilitin niyang ipakain sa kanya ang mahal na pagkain bilang ganti. Pagkatapos, bumalik tayo sa pangunahing grupo na ngayon ay naglalakad na sa masikip na mga daanan ng amusement park. Dahan-dahang lumapit si Guangshek sa pink-haired shorty, at nagsimulang mahiyain ng walang dahilan. Mukhang nais lamang niyang pasalamatan ito sa masayang pagkikita dahil siya ang nagmungkahi nito.
Pero gusto rin niyang malaman ang dahilan ng pag-aanyaya. Ngumiti ang babae bilang tugon sa pasasalamat at ipinaliwanag ang dahilan bilang pagsunod sa kanyang kahilingan. Ipinaalala niya kay Guangshek ang labanan sa trench at kung paano natalo ng husto ang kanyang squad sa bully. Dahil si Hunter Kim Minjon ang pumasok upang ipaghiganti sila, gusto lamang niyang suklian ang kabutihan at pagsisikap nito. Habang masayang itinaas ng babae ang kanyang kamao sa ere, at habang lumalamlam ang ekspresyon ni Guangshek, biglang inilapit ni Muscle Mommy ang kanyang braso sa shorty upang ipaliwanag pa ang kanyang dahilan. Labis siyang humanga kay Minjon, at dahil ang buong pagtitipon na ito ay ideya ng mga babae, sinabi niya sa mga lalaki na sila ang magbabayad para sa tanghalian. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang dalawang babae sa paglalakad na magkahawak kamay, iniwang malungkot at balisa ang mga lalaking sundalo. Alam nilang wala silang nagawa sa buong labanan, kaya tila ang buong event na ito ay paraan lamang para mabugbog sila. Habang naglalakad pa rin ang dalawang babae, hindi pa ito ang pinakalungkot na bagay kay Guangshek. Alam niyang ang kanyang sarhento ay hindi lumaban para sa mga babae, pinarusahan lamang nito ang bully dahil tinawanan nito ang kanyang paboritong karakter sa laro. Talaga, parang nagsisimula na akong maawa sa mga taong ito. Upang lumayo sa kanilang malungkot na kalagayan, dadalhin ko kayo sa ibang bahagi ng bayan. Sa dibisyon ni General Santiho, kung saan ang ilang mga hunter ay nagbabantay sa bagong bukas na pintuan ng isang dungeon. Isang uwak ang maingat na lumapag sa itaas ng isang poste ng kuryente, at unti-unti nating makikita na ito ang pinakabagong tauhan ng ating bida, si Lee Bango. Siya ngayon ay nangangasiwa sa operasyong ito ng mga hunter, at nakatuon sa dalawang sundalo na naglalakad ng magkatabi. May isang taong may hawak na tablet sa kanyang kamay, at siya ay nagulat sa mga detalye ng pintuan ng dungeon sa kanyang harapan. Ang taong ito ay isang koronel na nagngangalang Lee Sang-jin, at siya ang ikatlong komandante ng batalyon ng dibisyon ni General Santiho, parang laging Lee at Kim lang ang mga apelyido na ginagamit sa manhuang ito. Mukhang labis na nagulat siya sa dami ng monostone na natagpuan sa loob ng dungeon, na umabot ng nakakagulat na 100 kilo. Nang makumpirma ito ng kanyang katulong, ang koronel ay lumingon sa pintuan sa kanyang likuran. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti, at kitang-kita sa kanyang mukha ang pakiramdam na tila naka-jackpot siya. Babalikan natin ito mamaya, ngunit sa ngayon, bumalik tayo sa amusement park at tingnan kung ano ang ginagawa ng lahat. Nagkahiwalay na ang mga babae at mga lalaki sa labasan ng parke, at pumila upang magpaalam. Alam na natin na labis na nag-enjoy ang mga babae sa lakad na ito, kaya tiniyak nilang magpasalamat sa mga lalaking sundalo at hiniling na maging ligtas ang kanilang pagbabalik sa kampo. Mukhang nakalimutan na rin ng mga lalaki ang kanilang kalungkutan mula kanina dahil nakikita natin silang nagtutulakan para makapagpaalam sa mga babae. Patuloy ang kanilang asaran, at may isang cute na eksena na si Son Yun-so na nahihiyang kamakaway ng paalam. Sa wakas, nakapagpaalam na rin ang mga lalaki sa ating bida, na gaya ng dati, ay walang reaksyon at hindi man lang tumugon. Sa wakas, dumating na ang oras ng paghihiwalay, at literal na kinailangan hilahin ng kanyang matangkad na kaibigan ang pink hair. Sa susunod na eksena, tayo ay nasa isang mas abalang bahagi ng lungsod, kung saan unti-unting pumipila ang mga sundalo sa hintuan ng bus para makasakay pa uwi sa kampo. Dito na nagsimulang magsalita si Lee Bango sa isip ni Minjon, binabalaan siya at sinasabing may nakitang problema. Nang tanungin siya ni Minjon ng detalye, bumalik ang perspektibo sa uwak, at sa pamamagitan ng mga mata nito, nakikita natin ang buong kwento ng uwak. Nakikita natin ang buong tanawin ng dungeon gate na tila nagiging marahas, na sinasabi ni Bango na medyo kainahinala. Sinabi niya dati sa kanyang amo na ang pintuan ay nasa ilalim ng investigasyon at maayos na binabantayan ng mga hunter, kaya hindi maintindihan ni Minjon kung ano ang kainahinala ngayon. Ipinaliwanag ni Bango na dati mga mabababang antas lang ang mga restriction sa pintuan, ngunit ngayon, tila mas nagiging abala ito dahil nakikita niyang maraming mga mangangaso ang nagdadala ng mga kagamitan sa pagmimina. Biglang nag-shift ang eksena sa split screen na nagpapakita ng magkaibang ekspresyon ni Minjon at ang koronel. Habang masaya ang koronel sa natagpuang malaking pagkakataon para makakuha ng maraming mana stone, mukhang may napansin na problema si Minjon. Kinabukasan, sa Dishon, sa nasasakupan ni General Santiho, may bus na dumating sa tamang oras. Bumaba mula sa bus si Kim Minjon na halatang inis at mukhang napilitan sa biyahe. Ipinahayag niya ito ng malakas, sinasabing magulo ang sitwasyon. Nakikita natin ang mga sundalo na naglulod at nag-a-unload ng mga kargamento at mga baril. Samantala, kinuha ni Minjon mula sa kanyang bulsa ang contact card na ibinigay ng ama ni Son Yun-so, iniisip kong ito ang magpapadali sa kanyang pagpasok sa lugar. Habang nag-iisip siya, lumapit ang isang kakaibang kalapati sa kanyang tabi.
Napansin ni Menjon ang ingay ng kalapati at nang humarap siya rito, nakita niyang si Lee Banggo ito na nagbago ng anyo. Nakilala siya ni Menjon at tinanong kung bakit iba ang anyo niya. Ngunit sumagot lang ang tauhan na nagbabantay siya sa lugar hanggang dumating ang kanyang amo. Mukhang hindi na interesado si Menjon na makipagtalo, kaya siyang huminga ng malalim at tinanong kung totoo bang nakahanap sila ng 100 kilo ng mana stone sa loob ng dungeon. Hindi alam ni Banggo ang timbang na sistema ng mundo, kaya hindi niya alam kung gaano kabigat ang 100 kilo, ngunit kinumpirma niya na ito ang bilang na narinig niya. Ang halagang ito ay talagang kaina-hinala para sa ating bida dahil 100 beses itong higit pa sa kung ano ang madalas matagpuan sa loob ng isang dungeon sa Eastgard, at iyon ay kung swertehin ka. Sigurado, nagulat din ang maliit na baliw dahil alam niyang hindi normal ang ganitong halaga. Kinumpirma pa ni Menjon na ito ay isang napakalaking halaga ng enerhiya, at dahil ang mga puwersa sa Earth ay kasalukuyang nagtatrabaho upang gawing sandata ito, hindi katakatakang sila ay labis nag-aaman para dito. Muling tinitignan ni Menjon ang humahagikik at kumikislap na asul na gate ng dungeon, at nararamdaman ng kanyang utak ang kakaibang enerhiya na tila wala sa lugar. Upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala, tinanong niya si Lee Banggo kung ito ba ang kakaibang aura na nabanggit niya kanina. At medyo takot, ikinampay ng kalapati ang kanyang mga pakpak bilang sagot na kinukumpirma na ito nga ang enerhiyang nadama niya mula sa gate. Hindi niya maramdaman ang anumang mga halimaw sa loob ng dungeon, ngunit hindi pa rin niya maiwasang maramdaman na ang enerhiya ay masama sa pinagmulan nito. Dito nagseryoso si Menjon, at sinabi sa kanyang alipin na hindi katakataka kung bakit hindi niya ito naintindihan, dahil siya mismo ay minsan lang nakaramdam ng ganitong uri ng enerhiya dati. Habang nagtatanong kung alam ni Menjon kung ano talaga ang enerhiyang ito, nagsimulang kumuyam ang kanyang mga ngipin sa inis. Sumagot siya ng oo, at agad na tumakbo patungo sa gate ng buong bilis. Samantala, abala pa rin ang mga manggagawa sa site sa kanilang mga gawain tulad ng dati, ngunit tila hindi magtatagal iyon. Dahil sa mismong sandaling iyon, biglang sumulpat ang maraming gumagapang na mga galame mula sa gate. Nagsimula ang kaguluhan sa site, habang nagtakbuhan ang mga sundalo palayo sa abominasyon, at ang koronel ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Sumigaw ang playtime commander na ilan sa kanyang mga tauhan ay nasa loob pa ng dungeon, ngunit binalaan siya ng koronel na unahin ang kanyang sariling buhay. Dumating si Menjon sa eksena na parang isang tunay na bayani, na kinukumpirma ang lahat ng kanyang mga hinala mula kanina. Sinabi niya na ito ay isang peking dungeon na maaaring magpaliwanag sa lahat ng hindi pangkaraniwang mga kaganapan sa paligid nito. Habang papalapit siya, binalaan siya ng isang nagbabantay na sundalo na lumayo dahil hindi maganda ang sitwasyon malapit sa gate. Ngunit syempre, tumakbo si Menjon nang walang pakialam sa babala. Sinabi niya sa sundalo ang kanyang pangalan, dibisyon, at bilang ng batalyon, at iniulat na susugod siya. Upang buksan ang dungeon mula sa loob, walang kahulugan ang kanyang mga salita sa corporeal, na natakot nang makita siyang tumatakbo papasok. Habang sinusundan niya ang daan, nakuha niya ang atensyon ng koronel, na siyang pinakamataas na opisyal sa site. Napalibutan ng mga galame, tinanong siya ng koronel kung ano ang nais niyang makamit. Ngunit muli, patuloy lang sa kanyang pagsugod si Menjon, at tumalon siya direkta sa bibig ng panganib ng mga galame. Nakita natin siyang naglaho sa kislap ng asul na enerhiya ng portal, at pagkatapos ay biglang umatras ang mga galame upang isara ang gate. Naiwan ang koronel na nakangangang nakatitig sa kakaibang pangyayari dahil ang dating tinuturing na dungeon gate ay ngayon isang masa ng paikot-ikot na mga galame na walang daan para makalapit ang sinuman. Napalunok ang koronel sa takot sa nakita, at muling napagtanto na sila ay nasa malalang sitwasyon. Samantala, isang sistema ang nagpaalam sa ating bida na nakapasok na siya sa dungeon, at nakita natin siyang bumagsak sa malalawak na kuwebang kapaligiran ng dimensyong ito. Napansin niya ang isang presensya at tumangala, at doon niya nakita ang isang grupo ng mga mining hunters na natakot sa kanyang biglaang pagdating mula sa wala. Sa puntong ito ng comics, ipinakilala sa atin ang mga pangalan at klase ng bawat isa sa mga hunters. Ngunit tamad akong tandaan ang mga iyon, kaya gagawa na lang ako ng sarili kong mga pangalan habang nagpapatuloy tayo. Napansin ng ating bida mula sa mga badge nila na sila ay pawang mga privates at private first class soldiers lang. Kaya't tinanong niya kung may iba pa bang naruroon sa lugar. Isa sa mga sundalo ang sumagot na sila lang ang naroon, at tinanong kung sino siya. Muli, sinabi ni Menjon ang kanyang pangalan at iba pang detalye. At idinagdag na nagkataon lang siyang napadaan sa lugar nang makita niya ang gate. Bago pa makapagtanong ng iba ang mga privates, mabilis niyang sinabi na hindi pa favorable ang sitwasyon at wala siyang oras para ipaliwanag ang mga detalye. Hiniling niya na tiyakin nilang walang masasaktan at kinumpirma kung kompleto ba ang kanilang kagamitan.
Matapos ang mabilisang inventaryo, napag-alaman natin na 3 katana, 2 dagger, at isang bungkos ng energy bars lang ang dala ng mga privates. Natural na dismaya si Menjan nang makita ito. Ngunit ipinalam ng mga sundalo na sila ay mga privates. At sinabi na sila ay bahagi lamang ng transportation team kaya't ito lang ang mayroon sila, at umalis na ang inspection team. Kahit ganoon, hindi pa rin maunawaan ng ating bida kung bakit nagpadala ng transportation team ng walang kasamang backup. Habang tinitingnan niya muli ang mga baguhang privates, hindi niya mapigilang maisip na may mali talaga. Sa anumang kaso, nagpasya siyang ipagpaliban ang isyu at inutusan ang mga sundalo na ibalik ang kanilang kagamitan. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila ang mapait na katotohanan, kasalukuyan silang nasa loob ng isang peking dungeon. Mahirap ipaliwanag ng buo, pero ginawa niya ito. Upang gawing mas simple, sinabi niya sa squad na isipin na ang buong dungeon ay isang higanting halimaw. Siyempre, nagulat ang mga takot na sundalo at napalapit sa kanya. Habang ipinagpatuloy niyang ipaliwanag na ang halimaw na ito ay umaakit ng mga tao papasok upang lumunin sila. At sa pagkakataong ito, ang pain ay walang iba kundi ang napakaraming mana stone na sobrang kinahuhumalingan ng koronel. Nanginig sa takot ang mga privates habang tinitingnan ang mga kristal sa lupa. Ngunit tiniyak ni Menjan na wala silang dapat ipag-alala. Sa isang walang pakialam na ngiti, sinabi niyang siya na ang bahala. At ligtas niyang ilalabas ang lahat mula sa lugar na ito. Nabawasan ang pagkabahala ng mga sundalo, ngunit nagtaka sila kung alam ba talaga niya ang daan palabas. Una sa lahat, sinabi ng ating bida na kailangan nilang sundin lahat ng kanyang utos, at ipinaalam na mula ngayon. Kailangan nilang pumatay ng mga halimaw at magsimulang maglakad papunta sa gitna ng dungeon. Nagulat ang isa sa mga private first-class soldiers. Naakala niya isang halimaw lang ang kanilang haharapin. Doon tumingin si Menjan sa paligid upang sukatin ang panganib. Ipinabatid niya sa lahat na nagsimula na ang laban. At nang magkandara pang lumingon ang mga ito, nakita nila ang mga malabong figure na unti-unting lumilitaw sa dilim. Habang palayo ang eksena, nakita natin ang mga kasuklam-suklam na halimaw. Na kahit natutunaw ang mga katawan ay patuloy pa rin sa paglakad. Habang nagtataka pa ang mga baguhang hunters kung ano ang kanilang tinitingnan. Bigla na lang nawala si Menjan mula sa kanilang grupo na parang kidlat. Sa susunod na eksena, makikita natin siyang malakas na pinapalo ang isa sa mga putik na halimaw sa harap. Na nagulat ang mga nasa likod nito. Nagsabog ang mga labi ng nilalang at bumagsak sa lupa, habang inutusan ng ating bida ang mga hunters na huwag nang sumama sa labanan. Dahil sa matinding pagpapamalas ng lakas, ang isa sa mga privates na makapal ang kilay ay nagtanong sa kanyang brown-haired na superior. Kung siya nga ba ang Kim Menjan mula sa 104th Division na narinig nilang kwento. Kinumpirma ng private first class ang hinala ng kanyang kasama. Dahil iniisip din niyang tinitingnan niya ang parehong alamat na nasa mga balita. Sumunod ay isang montage ng ating bida na walang awang binubugbog ang mga halimaw isa-isa. At mas lalo pang napatunayan ng mga hunters ang kanyang pagkakakilanlan. Tama, siya nga ang lalaking naging sergeant sa pinakamaikling panahon sa kasaysayan. At kilalang kilala bilang ang invincible monster ng Hunter Corps ng kanyang mga kasamahan at tagahanga. Alright mga kaibigan, dito na muna tayo sa episode na ito. Abangan ang susunod na kabanata upang malaman. Hanggang sa muli!